Panginoon, yung sambayanan nagdiriwang at nagpupuri sa isang diwa't tinig, isang pagdakila, atas ng pag-ibig mo'y diringgin. Sa isang diwa't tinig, isang pagdakila, atas ng pag-ibig mo'y Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayo rin. Upang tayo maging marapat sa misang ito, halina't magsisimula sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipakita mo ang iyong paglingap sa iyong pag-antig sa aming kalooban upang ang pamumunga ng gawain mo sa amin ay aming mapakinabangan at ang mapagpagaling mong katapatan ay aming mapangatawanan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng isang anghel na bumababa mula sa langit na may malaking kapangyarihan. Nagliwanag ang buong daigdig dahil sa kanyang kaningningan. Ubos lakas siyang sumigaw. Bumagsak na siya. Bumagsak na ang tanyag na Babylonia. Tahanan na lamang siya ngayon ng mga demonyo. Bilangguan ng masasamang espiritu at pugad ng marumi at kasuklam-suklam ng mga ibon. Isang makapangyarihang anghel ang kumuha ng isang batong animoy malaking gilingan. Ubos lakas niyang inahagis iyon sa dagat. Sabay wika, ganito ibabagsak ang tanyag na lungsod ng Babylonia at hindi na siya makikitang muli. Hindi na maririnig sa iyo ang tinig ng mga mang-aawit at ang himig na likha ng mga manunugtog ng alpa, plota at trumpeta. Hindi na makikitang muli sa iyo ang mga dalubhasa sa anumang uri ng gawain at hindi na maririnig ang ingay ng mga gilingan. Hindi ka na muling matatanglawan ng kahit isang ilawan.
Hindi na maririnig ang masasayang tinig ng ikinakasal, sapagkat naging makapangyarihan sa buong daigdig ang iyong mga ngalakal. Dinaya mo ang lahat ng bansa sa pamamagitan ng pangkukulang. Pagkatapos nito, narinig ko ang wari pinag-isang tinig ng maraming tao sa langit at umaawit ng ganito: Purihin ang Panginoon, ang pagliligtas, ang karangalan at ang kapangyarihan ay tanging sa Diyos. Matuwid at tama ang kanyang hatol. Hinatulan niya ang reyna ng kahalayan na nagpapasama sa lupa. Pinarusahan siya ng Diyos mula sa pagpatay sa lingkod ng Panginoon. Muli silang umawit, purihin ang Panginoon, at sinabi sa akin ang anghel, isulat mo ito, mapalad ang inanyayahan sa piging sa kasal ng kordero. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang anyayahan ng korderong ikakasal. Mapalad ang anyayahan ng korderong ikakasal. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginooy papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Mapalad ang anyayahan ng korderong ikakasal. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat na malaman. Tayo'y Kanya lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Mapalad ang anyayahan ng korderong ikakasal. Pumasok sa Kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Mapalad ang anyayahan ng korderong ikakasal. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabutit, laging tapat, kailanman. Mapalad ang anyayahan ng korderong ikakasal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon po kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, kapag nakita ninyong kubkob na ng mga hukbo ang Jerusalem, talastasin ninyong malapit na ang pagkawasak nito. Dapat tumakas sa kabundukan ng mga nasa Judea at umalis ng lungsod ang mga naroon. Huwag nang pumasok doon ang mga nasa kabukiran, sapagkat ito ang mga araw ng pagkaparusa bilang katuparan ng mga nasasaad sa kasulatan. Kawawa ang nagdadalang tao at nagpapasuso sa mga araw na iyon, sapagkat darating ang malaking kapighatian sa lupaing ito at ang puot ng Diyos sa bansang ito. Mamamatay sila sa tabak at dadalhing bihag sa lahat ng bansa, at ang Jerusalem ay magiging busabos ng mga hintil hanggang sa matapos ang panahong itinakda sa mga ito. Magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Sa lupa ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao ay hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan, sapagkat mayayanig at mawawala sa kani-kanilang landas sa mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan.
Sa panahon yon, ang anak ng tao ay makikita nilang dumarating na nasa alapaap, may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula ng mangyari ang mga bagay na ito, mag-alala kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas ninyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Inupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome po sa Our Lady of La Salette, Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak. Kasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Papaano nga ba nating malalaman kung may mahalagang blessing na darating sa buhay natin? Well, palagay ko, may sinasabi tungkol dito ang ating gospel reading. Lalo pat ito'y nagtapos sa pamamagitan ng mga salitang, kapag nagsimula ng mangyari ang mga bagay na ito ay pertaining to the problems, the difficulties, and sufferings. Mag-alala kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Na kung i-apply nga po natin sa tanong natin ay pwedeng sabihin, malalaman natin na may mga mahalagang mangyayari sa buhay natin kapag ito'y pinangunahan na ng mga problems, difficulties, and sufferings. At yan po ay pwede nating mapatunayan sa pamamagitan ng banal na kasulatan at ng ating sariling karanasan. Hindi nga ba't hindi naman nagkaanak agad ang matanda ng si Abraham? Naghintay pa rin siya ng pagkatagal-tagal. In fact, ipinangako na ng Diyos sa kanyang magkakaanak siya at pinalitan na ang pangalan niya. Pero naghintay pa rin siya ng marami pang taon bago ito naganap. Pinagchismisan muna siya. Tiniis muna niya yung mga mapangdustang paningin sa kanya. Kasi nga, mahalaga dati para sa mga Hudyo ang isang anak. At sa palagay ko ay ilang beses na rin niyang naisip na mag-give up bago sa kanya ibinigay si Isaac. Hindi naman agad naging mataas na pinuno ng Ehipsyo si Jose na mapaginipin. Di ba in the Old Testament? Di. Binuli muna siya sa mahabang panahon ng mga kapatid niya. Pinagtangkaan ng buhay niya hanggang sa maibenta siya at nakulong pa siya. Hindi naman agad naging hari si David, di ba? Naging unfair muna sa kanya ang pamilya niya. Nagpastol muna siya sa mahabang panahon at pinagmalupitan din ng haring si Saul. O hindi ba't hindi naman agad na buhay na magmuli ang ating Panginoon? Pinahirapan muna siya. Pinatay muna siya. At yung kanyang kamatayan, tumagal ng 3 araw pa. Hindi agad-agad na nandun ang pagkapala. Napapangunahan muna ito, madalas, ng mga pagdurusa. The thing is, gusto kasi tayong i-prepare, ihanda ng Panginoon sa mga biyaya na ibibigay niya sa atin eh. Because even blessings can be a burden, can become a problem if we are not ready to receive them. Ako lang po ay 13 years yata bago magkaroon ng sariling parokya ko. Tulad nito na pangungunahan ko for 13 long years. Assistant parish priest lang po ako. Ganito kasi dito sa ating diocese, lalong-lalo na noon. Ngayon medyo mas mabilis na nga eh. Dati talagang maghihintay ka, mahina ang 10 years bago ka maging kura paroko. Samantalang sa ibang mga dioceses, 1 year lang, 2 years lang, parish priest ka na. And so aminin ko na isa ako sa mga, alam nyo yun, naninibog ko, nagre-reklam, ba't takal-takal dito? 10 years, 11 years, 12 years, 13 years. Lalo na kung ang pagiging assistant parish priest mo ay hindi naman naging ganong kadali. Diba? At least, I'm speaking about myself na medyo for the most part of my life as assistant parish priest, hindi naging ganun kadali. Maraming mga naging mga pagsubok. Pero alam po ninyo, in all honesty, ngayong ako'y parish priest na or at least administrator dito after 13 years, totoo, naisip ko, buti na lang at humaba ng ganung katagal. Kasi sa palagay ko, kung after a year, ginawa na akong administrator or parish priest, baka hindi ko mapapakisamahan ng matino ang mga tao.
Baka hindi rin ako mapakisamahan ng madali ng mga tao. Baka masyado akong manipis sa mga chismis, sa mga istoryang gawa-gawa. Baka naging mahina ako sa mga problema. Baka masira ako sa pera, baka masira din ako sa babae. Kung hindi ako binigyan ng 13 years to prepare for this. And so, what I'm saying is, yung 12, 13 years na yon, nakatulong yun para maipara ako para dito ng ating Panginoon. No wonder kahit na sinabi sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng isang pangako, humingi tayo at tayo bibigyan, kumatok tayo pagbubuksan, maghanap tayo at meron tayong masusumpungan. Hindi niya sinabi kung kailan. Bagamat minsan may mga pagkatok na agad binubuksan, may paghingi na agad pinagbibigyan, may pagkahanap na agad nakatatagpo. Most of the times, pineprepara tayo ng Panginoon sa pagtanggap ng mga biyayang ibibigay niya sa pamamagitan ng ating mahabang paghihintay o mahabang pagdurusa para mas maging mature tayo, responsible, faithful, prayerful at malapit sa Kanya. Kasi kung hindi, ikasasama natin yung mga biyayang pilit nating hinihingi agad sa Kanya. Meron tayong kasabihan o expression para sa isang taong matured na, responsible na, maayos na, magaling na. Ito ang taong ito ay seasoned na. Tinaga na sa panahon o taga na sa panahon. Ang taong matured na, taong responsible na, ang taong maayos na, taong matatag na ay tinaga na o sinubok na, pinatatag na ng ating Panginoon para sa mga biyayang ibibigay niya pagdating ng panahon. Nabanggit ko po kahapon ng pinakamisyon natin bilang mga Kristiyano ay ang luwalhatiin sa ating buhay ang Panginoon. At maluluwalhati natin siya hindi lamang sa pag-abot ng ating mga pangarap, kundi yung pasikatin natin siya, ang ating pananampalataya sa Kanya sa buhay natin. Which, as I said kahapon, ay mas naipalulutang natin whenever we are facing suffering. Kahapon, ang Ebanghelyo ay tungkol sa paglilitis ng mga Kristiyano. Hindi nga po ba't sa paglilitis, kinakailangan mo magpresenta ng malalaki at mabibigat na ebidensya upang masakdal mo yung nililitis mo? Tandaan po natin ang pinakamalaki at pinakamatatag na ebidensya para mapatunayan na tayo Kristiyanong talaga ay yung ating paninindigan sa Panginoon sa kabila ng ating mga problema. Tingnan po ninyo yung mga nag-share, nagbibigay ng testimonya sa mga prayer rallies, prayer gathering. Hindi ba sila yung mga dumanas sa mga matitinding problema? Yung bumagsak ang negosyo, naging 0-0, yung nagkasakit ng malubha, yung namatayan, yung kinahasa ang anak, something like that. Yun yung mga powerful testimony, di ba? So the greater the suffering, the greater the testimony. At yun sa palagay ko ang gusto ring mangyari sa ating buhay ng Panginoon. He does not just want to give us blessings. He wants us to give a powerful testimony about Him, about His goodness, about His love before we even receive the blessing na hinihingi natin. Kaya sana i-welcome natin yung mga problema, yung mga suffering, yung mga difficulties that precede such blessings na hinihiling natin sapagkat ito ang hindi lang magpeprepara sa atin na maalagaan, mapahalagahan at maging karapat-dapat sa mga blessing na ating hinihiling. Ito ring ang mas magpapatingkad ng pananampalataya natin sa Panginoon natin. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos.
Kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kung di ringgin ng Diyos sapagkat anak niya ang ako. samo ko. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di ringgin ng Diyos sapagkat alam niya ang pinagdaraanan. samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Dikit natin ang ating mga mata. Ibulong natin muli sa Panginoon ang ating mga intensyon. Kahit na ito'y matagal na, kung alam naman natin na ito'y makatutulong sa atin at sa iba. Maaring ikaw ay kanya lang piniprepara, inihanda ka lang niya, at maaari din naman na may mga nagiging hadlang upang yung hinihiling natin ay ating matanggap na sana. May mga taong ayaw makikooperate, may mga taong hinihintay pa rin ng Panginoon na magbago, may mga taong mas nakikinig o mas nagpapagamit sa diablo, kaya yung hinihiling natin, hindi pa natin makuha dahil sa mga factors na ito. Basta, maghintay tayo. Hallelujah! At maging matyaga tayo sa paghihintay. Huwag tayong patatalo sa frustration, sa disappointment. Huwag tayong gagawa ng masama, ni mag-iisip ng masama. Hayaan natin tayo ay Kanyang ihanda. Hallelujah! Purihin ng Diyos. Huwag na nating pagtagalin pa lalo sa pamamagitan ng paggawa o pag-iisip natin ng masama. Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Nandiyan na ang biyaya. Nagtatagal lang sapagkat tayo'y Kanyang inihanda. Nagtatagal lang sapagkat may mga nagiging hadlang. Pero mayroong magandang mangyayari sa sapagkat tapat ang Panginoon sa pangako niya. Tutuparin niya. Maaaring magtagal, pero may dahilan. Inihanda ka niya. O kaya may ibang humahadlang. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Mararanasan mo ang sagot sa kahilingan mo, o kung hindi man, mas mararanasan ng mga mahal mo. May magandang mangyayari sa iyo. Hindi mauwi sa wala ang mga pagtitiis at pananalangin. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Mula sa mga butit na humitik ng buhay, natipong mga trigo'y sa tinapay nagwawakas, pinagpaguran ng lipak ng kamay, at ng pawis na sano'y nunukal, tanging sa iyo lamang inialay, sa gisag na walang kapantay, mula sa mga baging ng kinumpol na ubas, inaning mga bunga, ang katasay naging alam, pinagpaguran ng libag ng kamay, at ng pawis na sano'y nunukal, tanging sa iyo lamang inialay, sa isag na walang kapantay. Manalangin tayo.
upang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga banal na alay na iyong pinag-utos na aming italaga sa pagsamba sa iyong ngalan at upang kami paging tapatin paunlakan ng iyong tapat na pagkamahal. Gawin mong ang iyong mga utos sa isundin namin kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama po ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo Sa rin, Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Pasalamatan Panginoon. ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan. Nasa iyong aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatama sa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunlas ang katauhan ng Espiritu Santo, unang aning bigay. Nanganak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Osana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Osana sa kaitaasan. Nagsaluhod tayo. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Ay San ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko at ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang
sa nagkakasala sa amin, at wag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi po niyo noon, sinasabi niyo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo pong aming pananampalataya, wag po ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa-ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Umayo't maglingkod sa ngalan mo, tanging hiling at lagi ng dasal, maging mapalad sanang tanggapin. Tanging pangarap ko, sana'y bigyang daan, sa landas ko'y hawin ng buhawi ng gulo. Ang ulap na nagsisilbing itim sa langit ko, tunawin at gawin ulan, laan sa buhay kong tigang, mula sa pagkakasadla, ako'y muling ibangon mo at umasa ka, at umasa ka, at umasa ka. Maglilingkod sa'yo, maglilingkod sa'yo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagkalooban mo ng pag-asalo sa iyong kagalakan ay lagi nawang lumingon sa pinanggalingan nitong banal na pakikinabang upang kami huwag mawalay sa iyo na aming hantungan.
sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na panalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparunding kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos tuluyang matupad siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mo walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa at sa inyong mga tinutulong na nagiging dahilan, napakalaking dahilan para makatulong din po tayo sa iba. Lalo na po sa inyo na mga kasama namin online. Salamat po talaga. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Palain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal at Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain.